sir, with all of these kaning developments ba nga daghang kayog mga baha karong mga panahona, especially katong nahitabo sa Villa del Rio, can you give us a sense ba unsa man day ideal way of building kaning flood control projects diay nga dili maka-cause og inani nga catastrophe such as a kaning flash flood nga hisgutan nimo katong nahitabo sa Villa del Rio because of the river Butuanon nga nibigay ang katong pulang bato nga mura og wall unya gilunupan hinuon ang Villa del Rio. Na kay sites sir nga example diri sa Pilipinas or any part of the world nga a good example of a flood control project nga actually works? Sa akong nahibawan ang Marikina River mo na usa sa mga flood control nga ni work siya. Pero ang gibuhat ana nila is good engineering. Unya kuha sa siya kanang coordinated ang tanan mga agency para implement sa trabaho kausara. So maayo ang iyang epekto, maayo ang iyang nahitabo kay for example ang kanang mga dwellers sa kilid sa sapa. Naigay na istorya taga Manila ana. Ngayon sila nga during the time na gi-construct nila ang Marikina River, si Bib Singson yun to. Kang Bibs man nga project. So iyan ang gipangurot ng mga namuyo skilled wall. Iyang gipang relocate tanan dungan yun tanan. Pagkahuman giusab yun pagkuan trabaho. So mao gina siya pamaagi karon ang nitabo mo ato tanaw ng mga flood control. Putol-putol, 50-50 para 50-50 milyones. Murag tigi-tigi. Tigi-tigi. Yan naman giminudo. Nya usahay. Ang usa ka kontraktor wa kay baw nga iya det sa sunod lain na sad. Lain kontraktor sumpay-sumpay. So wala siya ownership. Wala ownership ang iyahang project. So number 1 wala ownership. Number 2 ang engineering design wa gyud klaro. So failure of engineering. So mura bag kita ra gyud uto-uto ang mga ilang gibuhat. So dili pasabot nga tungod lang kay weak ang structure. The engineering itself is wrong. So mao na siya may tabo kung ganahan jud tang matarong na siya. Possibly kinahanglan yung nag-study nga tarong ng hydrologic study kanang unsay pag-aga sa tubig, characteristic sa tubig, diyang lugar unsay iyang nito kay kada baha na man siya iyang characteristic. Di man siya ingon nga ang karakter diri pareha sa karakteristik diha because naagi na siya karakter ang tubig kay tungod sa iyang mga forma, shape. So kinahanglan ani mo istudihan kung sa imong buhaton para maka-solve budget. So tan-aw nimo sir nga out of many so-called experts out there wala gyud naka-suggest o naka-study kaning gihisgot nga hydrologic study niya unsa may naa sa Marikina nga wa nato diri sa Cebu nganong wa man ta naka-study ng dihang dapita. Kung atong nahibawaan sa una do naman gito scientific base nga study ang katong sa panahon ni President Aquino doon naman gito sa scientific base nga kanang DOST base nga katong grupo tong sa tinga na to nga grupo. So but ang point nako is kung kinahanglan kung buhat gani ka scientific gyud ang base dili gyud siya nga pataka lang bisag unsa lang kay bata makabuhat ka goal okay na di na mahimo imong putol-putolon katulad pagkaputol-putol anang bisag kanang Butuanon River hadlo kuya putol niya pagkahuma magi ano sabta ko sa wakay ko nakasabot sir when you say putol-putol gahisgot man ta ganiho gi anam-anam gitigi-tigi di ba? What do you mean exactly nga pananglitan this is the whole Butuanon River ilang giputol-putol ang project na segment pwede din na day nga pananglitan diri ra nako trabahoon so ang segment isumpay lang unsa may kung kani ang proyekto ako ang i-build diri ra dapita. So does that have a purpose kung wala pa to na building uban dili ba nakausahon unta to? Mao gid insakto kausahon pero ang problema man god is depende mo sa budget. Ang budget nga inanira 50 mil inanira na ka 50 million inanira ka katas ako mabuhat. So ngayon sa gugay budget panalitan sakto imong gisulti nga ilang gitigi-tigi ilang ginam-anam. So what if ila lang gianam-anam pero kaning diri lang sa ta sunod diri na pod ngano man di ko mag-coordinate sa tarong di nga kinahanglan ang atong trabaho solido uniforme o niya paghuman basig tigi-tigi kay watay kwarta kuno ato lang hinay-nayon pero ato lang tarungon
Mao. Pwede na inanaon or kinanglan kausahon gyud na siya. Kasagaran ingon ana basta inana nga sapa, kinahanglan usahon gyud nimo kay ug imo nang tigi-tigiyon, ya maabot ang baha. Adto katong wa pan mahuman, adto didto mo baha, adto didto mo settle ang tubig. So kinahanglan gyud kausahon. So ang may tabo mo god is ang may nadunggan nato nga walay mga klarong plano. In fact sa mga hearing atong madunggan, niabot ang budget ngadto sa katong national budget nila, wa pay plano nga nahitabo. So supposed to be before na ang budget na plano taro before ka naghatag og kanang mga unsa na mga project na nanay plano na nanay study. So ang funding nila kuwang ang karon di man nabali man funding sa unyara ng plano. So mao nang inigaw labi na yung sige bahala na lang na diha ana ba. So mao nang Wajay klaro kanang useless ang kanang nga project kay wajay klaro ang plano mo nang tawag nako failure of engineering. Failure gyud kay wa man usay I don't know kung ilaban ang gibuhatan og plano nga kanang tarong or gidrawing lang tinuod wa kat na kay baho. So mo na problema sa ato ang kanang implementation na ng project. So sayop gyud kayo siya. Yeah, mao nang usay na project nga sa Pika side o sa laing kontraktor, sa Pika side laing kontraktor kay laing congressman. Nag-ingon sila sir nga kani kuno atong flood problem ba sa Cebu. In fact, I would even venture saying kaning flood problem is not unique to the city of Cebu or to the island of Cebu, to the Philippines. In fact, if you see if you just try to watch news all over the world, nagi flooding all over the world, right? And of course, it's no coincidence nga we're now 8 billion plus strong ang atong population, di ba? Daghan na kayong tao sa kalibutan, di ba? Unya kaning daghan na kay gipang build nga mga skyscrapers, mga usa pa na atong gipang erect diha sa ato ang earth. Unya murag dili man siguro kaning aksidente sir sa nga ang ato ang progress, ang atong population ni daas ang ato ang atong nasod, atong syudad ni progress na, daghan na kayo tagtao diri, daghan kay mga buildings, unya ang mga baha pod. Dili man na coincidence siguro sir Sam, murag naam gyud relationship between population and then buildings and other structures and flooding. Naba na siya connection po sir? Naagi na siya kay mahitabo pa na siya na siya gitawag og kanang development plans. So ang problema karon is nakadungog ta nga ang development plan sa Cebu City bag-o pagiging nabuhat pero I don't know kung kuan ba siya inana ba siya kanang develop pero it should be a plan city. A city should be plan na siya mga open space yung inana ba. So og dili na nimo planuhon ang syudad bisag kinsa ra bisag unsa ra imong buhaton may tabo nga wala gyud klaro nga kanang padulungan ang development. So sa una-una lang sa kinsay maglingkod kani may akong gusto pero is it really ginahuna og mayo ginahuna ba na natong mayo nga unsa ba iyang effect no like karon akong ginahuna unta nga kani with this disaster ba we should form a team, fact-finding team. Kay ang akong mga idea, wa man jud ko nakaadtog site, akong mga pictures na akong gitanaw. So based on the pictures, makita ma-deduce na to unsay mga nahitabo. Pero ang importante gyud is ato tanaw gyud dara nahitabo on site with a fact-finding mission. Na mo kuan mo klaro gyud kani mo nahitabo, kani mo dili na to put blame. But to put it in the right perspective, di ba? Kay kung wala ipakpan naabagoy naghisgot nga LGU or official nga ingon magbuhat siya pag-finding mission wala di ba? Wala nga ano man basig maunay ta na. So dili ko ang ako lang is we need a fact-finding mission kay disaster ni ato tanawon kung kinsa gyud sad-an ani the nature ba or the man or combine nature of man. Or ang nature is di man nato mapunggan ang nature. Pero the man kuan project should complement with nature nga mo listen ang iyang effect. Ang problema og ang atong project sa man is ni-enhance sa project, ni-enhance siya sa baha mo na siya nitabo mo na ingon ko let's have to kay nahitabo kay imo makitaan karon daghan na kay expert mo niya daghan kay sila daghan og mga kanang punto ba nga bisag
Unsa na lang. So, pero ako gitan-aw is based on my own perspective as a engineer. Naon ako nga lahi naman gini yung although maybe tungod sa projection kay wa ko kaniadto. Naay ko yung mga sayop. Di ko ingon nga perfect sa ako ang gisulti. Pero ang point nako is we need the fact-finding mission. We need truth or something nga mo tan-aw kung unsa gyud tinuod. Para di ta magharaw-raw diha yung kahuman mangita sa maghuwat na sa disaster. Would you consider nag-ingon sila kanang traffic, that's the price of progress. Ingon sila. Kanang flooding, is that also the price of progress? Price of kanang pataka lag buhat sa kay ato ka sa mga developed countries, di ba? Ang ilang sapa, why gitaw duol sa sapa? Why ni ang sapa ilang free. So wala gyud tao duol sa sapa. Wala. Of course ang ato mga kasapaan puno man og mga tao, di ba? Mo na siya ang diferensya kay ang we have a way to kay ato nang i-redevelop. It could be possible, i-redevelop siya. So, ang karon na ang city, ang Mandawi City, ang Cebu City na sila move out katong mga dwellers nga 3 meters easement kanam nas balaod. Pero after that what? Unsa may nahitabuan na maka-reduce na maka-reduce na siya sa baha. Kay although dili masipti sila kay wa na sila sa kilid sa river, pero ang baha may problema. Unsa may buhaton nimo? Na siya gitawag og kanang gitawag og sige, kanang 3 meters gamiton na nato, i-setback na to ang kanang iyahang magbuhat yun ta og flood control, i-setback na to, kuhaon na nato ng 3 meters, ipadak-an na tong sapa. Kaya mao mong ginay solusyon, badak-an ang sapa. So kung padak-an sa sapa, mahal ra ba ni nga yuta. So di mura bag tungod sa cost sa yuta, di na ta kapadak ko sa sapa kay mahal ang yuta. Ana ba? So, development gihapon pero negative development. So akong tan-aw murag complicated man kayo, daghang kayo matawo nga maapektuhan. Yes, ang mga kaning mga dwellers dito sa area. Number one, siguro og uban pa, di ba? Murag kaning this is a very complicated issue. And then of course kaning development nga hinitabo sa ato ang syudad karon, the city has been booming forever, di ba? Muna og daghang kaytog mga infrastructure, mga buildings, mga real estate developments and all of that stuff. What do you have to say about the booming of Cebu City with all of its many projects? So what do you have to say about that in relation to the floods? Karon na ako example kaning sa SRP Luyo gani. SRP na manay kanang nagtuo ko nga ang baha sa diri sa may Tagunol. Tungod na siya sa kanang causeway gikan sa old dam site padung sa SRP na manay causeway dia. Pagtanaw nako didto mas grabe pa ang nahitabo. Mas grabe ang nahitabo nga nakako sa baha. Naa siya mga 1 kilometer siguro nga dam nga elevated nga road. Niagi siya sa mangrove area. I-cross din ang ngadto padung sa padung ngadto nahunong nga project pero taas na kina siya. So ang luyo na di ay nag-reclaim na ang mga nag-reclaim ang katong mga bakhawan ba. I-reclaim na siya kay himuon nga housing unit sa Cebu City. Kibaw ka nang tungod ato katong 1 kilometer nga dam diha sa luyo sa SRP. Mautoy nakakos sa baha diri sa may Tagunol. Kay mo panding naman ang tubig niya, inig high tide, musod ng tubig, di ba? High tide, sud ang tubig. So, nya pagkahuman musod ato katong na ay murag dam. Inigbalik niya, inig low tide niya, di na siya gagawas og hinay-hinay na siya gawas. So, mo panding siya dire. So pasabot kung naay kanang tubig uwan gikan sa Tagunol, mapriso ang tubig. Sumo nang mo baha ng Tagunol dapit. Tiwasan pa yun og reclamation. Reclamation nga kanang inato, human kanang dihang Tagunol. Kuha na kanang perennial baha na siya. May katong mga baha niya taboron is di man to perennial. Kana siya basta madayon na siya perennial nga baha. Unsa may solusyon nilang gibuhat? Bumba, pumping.
which is nabagoy ni work yung pumping dire nga mo pump og tubig ba tanawa ng ilaw sa kuan kanang basak ang mambaling underpass o ni work bang pumping diya wa man kay mao nang uwan og kusog mura siya og swimming pool.